fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko na sa inyo ang budget and itinerary breakdown ng ating recent Osaka trip. So pumunta tayo ng Osaka last June 2024. Yan yung birthday trip natin, no? And nagawa ko na finally yung budget and itinerary breakdown. As promised, sa lahat ng mga trips natin, gagawa ako ng budget and itinerary breakdown para makita nyo yung summary, no? Magkano ba yung total ng nagastos, para kung nagpaplano man kayong pumunta sa mga lugar na napuntahan ko, alam nyo na kung magkano yung budget na ipaprepare ninyo and alam nyo na yung mga itineraries na pwede nyo gawin. So tara, magsimula tayo. Meron akong kodigo dito ng aking laptop, no? Magsimula tayo sa pre-departure expenses. Mura yung nakuha kong flight nito, fam. Manila to Osaka to Manila is 11,233 round trip na yan with baggage. And then, travel tax is 1,620. And then, for our hotel na Joytel Hotel, 9,295.7. And ang packet wifi natin is 1,104. So, ang total ng pre-departure expenses natin ay 23,252.7. Next, for day 1 natin, ito yung pumunta tayo ng Osaka from airport. Nag-train tayo, tapos nag-explore tayo ng Shinsekai and Shuten-kaku area. So, yung lounge access natin is free, care of our Union Bank Visa credit card. Arrival sa Kansai Airport, yung McDo na lunch natin is 650 yen. Train to Shin Imamiya is 1,350 yen. Icoca card is 2,000 yen. Daily Yamazaki is 691 yen. Nagbayad lang ako ng accommodation tax na 300 yen. Ewan ko, parang dito ko lang naranasan kay Joytel Hotel Osaka na magbayad ng accommodation tax, no? Next is yung dinner natin na Kushikatsu Daruma. It's 2,000 yen. So, ang total ng nagastos natin for day 1 ay 6,991 yen. Okay, next, for day 2 na tayo, fam, yung Himeji Castle Tour and Arima Onsen na nabook natin sa Klook. So, the Himeji Castle and Arima Onsen Tour sa Klook is 8,559.46 yen. Ang katumbas yan sa peso ay 3,167 pesos. Daily Yamazaki breakfast is 800 yen. Taxi to Namba is 900 yen. Ice cream at Himeji Castle is 200 yen. Tonkatsu Teishoku lunch is 1,500 yen. And ice latte ay 611 yen. Yung Arima Onsen Kinnoyu, remember nag-onsen tayo doon na kulay brown yung tubig, it's 800 yen. Mura lang, no? Tapos yung fish cake snack is 450 yen. Tansan Senbei na snack is 100 yen. 7-Eleven snacks ay 611 yen. Hanamaru-ken ramen is 1,400 yen. And Family Mart snacks is 1,510 yen. So, ang total na nagastos natin for day 2 ay 17,449.46 yen. For day 3 natin, ito yung pumunta tayo ng Umeda Sky Building in Dotonbori. Nag-lunch tayo sa Mitrash, yung Yodobashi Building, no? It's 2,600 yen. GU shopping natin is 12,182 yen. Nag-dinner tayo sa 551 Horai, 1,800 yen. Yung Candy Apple na super sarap is 790 yen. And Umeda Sky Building ticket natin is 1,950 yen. Yun nga lang, hindi natin nasama sa vlog yung Umeda Sky kasi nawala yung files ko, no? Sa tinagal-tagal ng paggawa ko ng videos, pagta-transfer ng files. First time ko mawala ng files, and sa Umeda Sky Building natin yun na experience. So, babalikan natin ang Umeda Sky Building, no? So, ang total na nagastos natin for day 3 is 19,322 yen. For day 4, last day na natin sa Osaka, nag-reload ako ng Icoca card na 2,000 yen kasi yun yung ginamit nating card papunta ng airport, no? Tapos, Family Mart run sa airport na 4,200 yen. So, total ng day 4 natin ay 6,200 yen. So, dito na tayo sa summary. O, diba? Mabilis lang tong vlog na to. Straightforward na talaga kung magkano yung budget na nagastos natin. So, ang total in Japanese yen na nagastos natin ay 49,962.46 yen. Ang converted niyan sa peso, tinimes ko lang sa 0.37, it's 18,486.11. Pag idadagdag natin yung mga pre-departure expenses like flight, travel tax, hotel accommodation, and packet wifi, ang overall total na nagastos natin ay 41,738.81. So, dito sa total expenses natin sa
sa baba, hiniwalay ko lang ulit yung flight. Again, katulad sa mga previous budget and itinerary vlogs natin, yung flight kasi depende yan sa makakuha natin. Kung makakuha kayo ng piece of fare, mas makakamura kayo dito. Also, yung hotel accommodation, ako lang kasi yan mag-isa, pero kung i-divide nyo to, mas makakamura pa kayo, diba? And packet wifi, kung masishare nyo yan, mas mura pa, no? So, without the flight and pasalubong, yung total ng budget is 25,998.47, so around 26,000. Pero kung half yung hotel accommodation dito tsaka yung packet wifi, nasa around 20,000 to per person for a 4 days and 3 nights trip in Osaka, Japan. So yun lang fam, sobrang straightforward ng vlog na to, na i-share ko na sa inyo kung magkano yung kailangan yung i-prepare na budget if you're also going to Osaka, Japan. Meron na tayong mga naging itineraries pa, no, sa mga Osaka trips natin. And pwede nyo rin sundan yon, and pwede nyo rin sundan ito. So pwede din na kumuha lang kayo ng mga ilang itineraries dito. For example, ang gusto nyo lang gawin is yung Himeji Castle and Arima Onsen Tour. At least alam nyo na kung magkano yung i-prepare ninyo. Or kung gusto nyo mag-Umeda Sky Building, alam nyo na yung price ng ticket. Kung gusto nyo kumain ng 551 Horai, alam nyo na kung magkano. No, at least may idea na kayo. So yung Icoca card, again, pwede nyo yung bilhin sa train station doon sa Shinimamiya. Kasi parang last year ba yun na nabalita, or this year, na hindi na magre-release ng mga IC cards yung Japan kasi nagkaubusan. Pero ngayon parang nagre-release na sila, no? Kasi tignan mo, nakakuha na tayo ng Icoca card ulit. Again, yung Icoca card na yan, pwede yung gamitin all over Japan. Hindi lang yan sa Osaka, pero sa buong parts ng Japan, pwede nyo yung gamitin. So that's it fam for the budget and itinerary vlog for our Osaka trip. Sana nakakuha kayo ng idea, no, magkano yung kailangan nyo i-prepare na budget kung nagpaplano rin kayong pumunta ng Osaka. So ito naman, hindi naman to mga fixed budget talaga. And maaring magbago ito, depende sa panahon, depende sa exchange rate. Pero at least, ngayon may idea na kayo, no, kung in-estimate magkano yung kailangan na i-prepare na budget. So yun lang fam, sana nakapulot kayo ng magandang information dito sa vlog na to, and as promised, itutuloy-tuloy natin itong budget and itinerary vlog. Ang next na budget and itinerary vlog na gagawin ko is yung sa Sydney, Australia na. So abangan nyo yun fam, para malaman nyo din magkano yung budget na kailangan nyo i-prepare if you're also planning to go to Sydney, Australia. So that's it fam for this vlog. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.